Sorry, makulit. So, pag na-invite kayo ni Pangulo sa entablado niya, okay lang sa inyo? Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya eh. Sabi niya, kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022, and I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ayun. Paulit-ulit lang. Ma'am, does that mean, Hello. Ma'am, does that mean hindi ho kayo aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko VP pa alam. Sa totoo lang, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Di ba mahirap na mangampanya na independent kayo considering si Pangulo yung kapatid yung maglakinarya? Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat, abay hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang lumayo at magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of VP Sara being your friend? Nakinonsider mo ba yun, ma'am, kaya ka mag-independent? Para na lang walang kiskisan, kumbaga. Ang malaking konsiderasyon yung sitwasyon ko. Yun talaga ang pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig dun sa isa at ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important. Is to be able to get things done time and time again. Already, I think I've been successful in firstly being able to shepherd the Agrarian Reform Condonation Project. Nabigyan natin ng mga titulo, nag-umpisa ito kay Presidente Duterte. Naisingit natin doon sa Bayanihan 2, yung condonation ng milyon-milyon na utang nila, mga penalty. Nag-umpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong nakumbinsi naman natin. Kaya't sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yon that I am able to cross the line and then I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nag-umpisa yan, ako yung pasimuno niya nung umpisa sa Bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2, pero napursige natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 and it became very apparent that the economy was still struggling to recover and that all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living. So nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Basta
magawan natin ng paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi naman ako mahilig na makipag-away, sa totoo lang. Sasabihin ng matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Nakausap niyo na si Pangulo sa iyong desisyon na maging independent? Hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ang mga kapwa ko nasyonalista at palagay ko mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. So, tignan natin kung anong maigi para hindi naman maalangan ang sinuman. Maglalaban nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayong tao sa Ilocos na makakalaban ng anak ni Presidente? Ay, walang ganon. Wala namang ganon. Kailanman, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko Sa totoo lang. Mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Matt, magre-re-elect. Iba naman yung posisyon ng dalawa. Nagkukonsultahan nga sa mga survey at palapit na ang filing. Basta hindi mangyayari bang na maglalaban ng mga anak nila sa Ilocos? Wag naman sana. Yung pinsan ang hindi uso. O, aray ko. Ma'am, nakausap niyo rin ba yung mother ninyo about your decision? Oo, yung nanay ko nalulungkot sabi niya, ba't naman ganon? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. Ma'am, nabanggit niyo po na gusto niyo nga po you're able to cross party lines. So ma'am, meron po kayong plano na mamagitan din po kay VP Sara and sa kapatid niyo? Sa palagay ko, secondary na lang yan Ang akin talaga talagang kailangan na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at wala nang alitan, walang turuan. Pinipili ko na lamang na yun nga, manindigan na malayak matatag, na walang dapat kampihan kundi ang sambayanan. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. Sorry, Ma'am Colette, so pag na-invite kayo ni Pangulo sa entablado niya, okay lang sa'yo? Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya sabi niya, kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Di sabi ko, nagpaabot din ako ng message. Siyempre, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligan, yung mga nag-aaligid dyan. O, sige. Pero, hindi ko naman gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yon. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, na sa palagay ko wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, abay ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang nagtatalak sa entablado, magwala doon o mahimatay, hindi ko alam